Spanish Silabay. So, nandito nga siya ngayon dahil kanyang inidulo o kanyang tinulit bilang isang bayani ng kanyang nanay. Nandito na siya ngayon at isa na siya sa student leader ng aming university. Pangalawa sa listahan ng aming mga bayani ay ang mga tinatawag natin mga student leaders o mga kapwa natin fellows, mga kapwa mo student leaders. So, we consider my fellow student leaders as a hero kasi alam naman natin na lahat na we are sent in school para mag-aral. Pinadala tayo ng mga magulang natin para matuparan ang ating mga pangarap. Pero it's our choice na dinagdagan natin ang ating mga trabaho at responsibilidad bilang isang mag-aaral. Pinilit natin maging volunteer kahit alam naman natin na hindi ganun kadali ang maging isang student leader. Ang pagsasakripisyo ng sarili nating oras, ang pagbabudget ng ating mga resources ay isang patunay na bayani ang mga katulad nating student leaders. The third person yung tinuturing namin bayani ay ang mga tinatawag nating teachers. Actually, ako ang sumagot ng sagot na yan. Kasi I'm taking a bachelor in elementary education. And nung elementary pa lang ako, ay talaga inidor ko na lahat ng mga naging teacher ko. Sila ang nag-inspire naging inspiration ko kung bakit pinurse ko ang education as my course or as my chosen profession in the future. Naniniwala kasi ako sa mga teacher na isa sila sa may pinakamalaking parte para umunlad ang ating bansa. Sila yung nagtsatsaga para bigyan or para mag-share even a piece of their mind. Sila yung bigyan sa atin ng knowledge at sila yung nagtuturo sa atin ng tamang daan. And the fourth answer will be explained by our computer operator. Sinabi nga na proud Filipinos ay consider ng hero. And let's hear his answer. I'm proud Filipinos po kasi I believe that being proud as a Filipino, you uphold Filipino values, which is probably, for me, is the most important thing to consider in being a hero. Maraming salamat. So as simple as that, for those Filipino na tinuturing o proud sila maging Filipino sila, para sa amin, isang patunay na sila ay bayani na ng ating bansa. And susunod na tanong, ano ba yung mga characteristics or katangian ng isang bayani para sa ating grupo? So we have listed 7 characteristics ng characteristics ng mga bayani para sa atin. The first one is, he is the one who voices out opinions. Alam mangyayari kapag kinimkim mo ang nasasalo mo. Ang tunay na bayani, ipinapahayag at isinisiwala kung ano ang nais niyang iparating sa pamahalaan at sa kung anumang organisasyon na kanyang pinabibilangan. The second one is the patriots for being showing loyalty to our country. Para sa amin, isa kang hero kapag nakitaan ka ng patriotism at loyalty sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, like for example, pagbili ng mga sarili nating produkto, and of course, pagsuporta sa mga iba't ibang Pilipino na nagpapakita ng kanilang talento sa iba't ibang bansa. And then, we also have the characteristic resilient. Sabi nga, gaano man o anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, ang tunay na bayani bumabangon, buo pa rin, hindi natinag, kayang bumangon. So para sa amin, isang mahalagang characteristics, yung pagiging resilient. Or resilient. The fourth one is sacrifices for the greater good. As what I said a while ago, tayo mga student leaders, pinadala tayo sa school para mag-aral. Pero dahil gusto natin mag-sacrifice for the sake of the student fee, ay talagang pinaccept natin yung responsibilities na yun. Pinaccept natin yung responsibilities na yun, nag-sacrifice tayo dahil alam natin merong mabuting magagawa yung sakripisyo natin na yun. The third one, first to the last, is passion for what they do. Kanina, sabi ng ating first speaker kanina, ating resource speaker kanina hapon, nagtanong ako sa kanya kanina, di ba, kung ano yung magandang priority ng mga student leaders. Kung yung advocating environmental projects ba, or advocating quality education. Hindi siya nagsabi sa akin kung ano ang dapat natin i-priority or ano ang dapat natin
priority. But ang sinabi niya sa atin is, kung ano ang mahalaga sa'yo, kung ano ang gusto mo, ay yun yung gawin ko. So para sa amin, mahalaga ang characteristic ng pagiging isang bayani na ginagawa niya kung ano yung gusto mo. Sapagkat walang mangyayari kung gagawin mo yung napilitan ka lang. Halimbawa, may mga ibang student leaders na pumasok sa isang organization dahil gusto lang nila, ay dahil gusto lang ng kanilang mga kaibigan o gusto lang ng kanilang boyfriend. So parang, I think sa first time na narinig pa lang natin doon, parang walang patutungan kung hindi naman talaga gusto ng tao, kung ano yung hindi gusto ng tao yung ginagawa niya. Second to the last is pagiging sympathetic, which I think is self-explanatory. And for the last one is high or good moral, which I think the most important factor na dapat meron ng isang tao. Mayaman ka, matalino ka, pero kung wala ka ng values and character, wala ka rin malalagay. Sapagkat a true hero ang tunay na bayani ay merong magandang ugali. Okay, next. Paano ba maging heroes? So, nag-share kami or brainstorming kami ng mga grupo kung paano ba maging heroes sa sarili nating panahon. The first answer na lumabas sa ating mga kaisipan is maintain or enhance one's moral stance. As what I said, mahalaga yung pagkakaroon ng magandang ugali. The second one is be a good example. So sabi nga, a good leader is a good follower. Kung ikaw mismo bilang isang student leader ka, hindi ka sumusunod sa mga rules and regulations ng schools mo, ay asahan mo na hindi rin susunod yung mga followers mo. And then the third one is love what you do. Ganun na rin yung sinabi ko. Parang doing what is your passion. Strive for the best. Actually, I would like to change the word best. Gusto kong gawin, strive for excellence. So alam naman natin na hindi naman porket you're striving for excellence ay talagang pinapakita mo ikaw na yung pinakamagaling na tao. Striving for excellence only means na gusto mo makatulong at gusto mo matularan ka ng ibang tao. The fifth one is make change through simple actions. Hindi mo kailangan umawag ng taga, hindi mo kailangan magpabaril sa mga kastila para maging isang bayani. Sa pamamagitan lang ng mga maliliit na bagay at mga simple gawain, maipapakita mo na ikaw ay isang bayani. Next, we have address your strengths and weaknesses, then improve them. Sabi nga, kung ikaw ay nangangarap na mabago ang mundo, dapat magbago ka muna sa iyong sarili. Meaning to say, before you aim for the betterment of the world, kailangan i-assess mo muna yung sarili mo, alamin kung ano yung strength and weaknesses mo, at sa pamamagitan nun, magiging mabuting tao ka. Sabi nga ni Roman Salonga, my very good friend, na kapag nakita nila na nagbago ka, parang domino effect yan, magtutuloy-tuloy. Next is make the best out of every experience. And I would like to add lines for this. Every experience is an opportunity to learn, an opportunity to be a better person. And for the last one, we have think of others' welfare and face what lies ahead with optimism. Hindi porket sumama ka sa isang, or I mean, ang ibig sabihin para sa akin mo, like for example, you will run for president or any position in the student council, hindi dahil para sumikat ka or para maging tanya ka. But instead, lagi natin isasaalang-alang yung kapakanan ng kararami. And for the last time, I would like to leave the old definition of hero in our province, the province of Bataan. We have 4 letters in the word hero, H-E-R-O. For me, the first one, letter H, this was made by Bishop Socrates Villegas. He said that H stands for holiness through prayer and charity. Letter E, evangelization for all, by all, and in all. Letter R stands for relationship of love. And for the last one, letter O, which stands for openness to give and receive. Mabuhay ang kabataang Pilipino at mabuhay ang bayani. Paasa yung Lord. Maraming salamat.